Guys, update tayo sa buhay. Every day off ko guys kasi nag-work ako sa city, Davao City. And then ang province namin dito sa Davao del Sur. So every day off guys, umuwi talaga ako dito sa amin. Like I have to travel like 2 hours na nakamotor. Kasi parang hindi rin naman kasi ako nakakatulog ng maayos dun sa aking room sa boarding house. Update tayo dito sa aking manok guys. Actually itong manok, detective, yan siya. Inaano na yun siya, kinakastahan. Tapos yung aming lalaki na manok, ito muna tayo. Ito yung aking hen. Hen, how are you? Diba? Mabait yan siya guys. So yun yung mga chicks niya. Meron siyang 10 na chicks. Ito, alika. Ito siya, huli siyang napisa kasi nung binabana ni Papa itong inahin, kasama yung mga chicks, kasi pansin mo mahina pa siya as compared doon sa iba. Yan kasi siya, kahapon lang. And then pag uwi ko nung isang gabi pala, siya lang mag-isa na itlog dun sa pugaran, yung nest nila. And then nag-crack yung egg. So ibig sabihin, pag nagka-crack kasi, that's the time na nagde-develop na yan sila para lumabas. May crack na isa. Yung ginawa ko, gabi kasi yon. And then meron akong isang, ayan yan silang dalawa. Yung isa na inahin na yan, ito yung lalaki. Yung isa na inahin na yun, meron siyang itlog doon na iniiwanan na niya, which is 6, sayang. Ang ginawa ko, since gabi naman kasi, since gabi, kinuha ko siya, tapos nilagay ko siya dun sa nest. At saka yun, yung isang nag-crack na egg. So pagka kinabukasan morning, diba ang ganda ng tindig? Kinabukasan morning, yung yung egg na yun, napisa na. Which is yung inahin naman na yun, yung naglimlim yan, bumaba na, iniwanan din naman niya. Ang ginawa ko, kasi syempre ang hina pa niya, hindi pa siya makatayo. Yun, yung sisiw na yun, hindi pa siya makatayo. Ginawa ko, nilagay ko siya sa karton ng shoes. Nung bumili ako ng shoes na may karton, di ba? Normally, pag bumibili ka ng shoes, may karton. Yun doon. Tapos pininitan ko siya ng morning hanggang maggabi. Inano ko lang talaga yung warm na medyo mainit lang ng konti. Yun, nakasurvive siya hanggang medyo nakatayo-tayo na siya. Yung marunong na siyang kumain, yung ganyan, yung mga maliliit lang talaga, yung Integra 1. And then, pagka kinagabihan, yan na siya. Yung puti na yan, siya na nag-iisang puti. Although may mga puti-puti. Yun, yung pagka kinagabihan, the other night naman, ito naman kasi, itong inahin na to, dito lang yun siya. Ang ginawa ko, di ba, mahina lang talaga siya. So, dapat di siya kumalapit kasi mahilig kahig. Diba yung manok, isang kahig, isang tuka, ganun sila. So yun, ang ginawa ko, yan siya, yung puti. Diba, yung puti na yan. Nilagay ko siya dyan kasi diba matutulog naman sila. The good thing is, yung nanay na yan, ang bait. Diba kadalasan sa ibang nanay, pag may nahalo, or pag alam nila na, hindi to yung aking anak na sa simula, parang ganyan. Inaano nila, parang tinutusik, ang tawag doon. Kagat, parang ganyan. The good thing is hindi. Mabait siya. Pero sa kanya talaga yung egg na yan, medyo huli lang siya na napisa. So yun, hanggang ngayon, naano ko na. Diba, yung isa ko namang manok. Diba? Yan. Yan sila. Konti lang sila guys. Ito. Yan. Tapos, ito guys. Ito, 3 lang to dapat sila. Or 3 sila nung una. Anak nung isang inahin doon na
Sinabi ko kanina pinalilimliman ko yung itlog. Kasi itong mga to at saka yan, sinipo nung dinala ng papa rito, nahawaan, namatay yung dalawa. And then guys, update na rin dito oh. Meron din naman akong mga makukulit na yan. Mahulog kayo. Ayan. Ano yan sila? 8. Huwag kayong lumabas. Ayan. 8 yan sila guys. Ano na to sila? Mga isang buwan mahigit, mag 2 months na to. Ang laki na sila. Ang laki, ang ganda ng mga color nito guys. Lalo naman ito, oh, ang ganda ng color nito. Ito. Ito guys, ang ganda ng color nito. Yan. Ganda ng color. Diyan ka. Diba? Yan, ang ganda ng color. Iba naman yan, mga kukulit. Yuhuu! Ang ganda ng tindig pati. I hope babae ito. Kasi kailangan ko ng mga inahin na ba, ano. Yan, kasi nung nag-concentrate ako kasi nung nag-work from home ako rito from teleperformance, umabot siya ng mga 16 na inahin, tapos dalawang rooster. Kaya pansin nyo guys, yung mga yung mga anong tawag nito, yung tapay nila, yung dito, pansinin nyo, medyo hindi kagaya ng ganyan na tapay o na loy-loy, which is kagaya ng tapay na ganyan sa ama nila. Kita nyo ba? Parang gusot-gusot lang pero hindi siya laylay. Siya yung kasi yung papa nila, di ba? Shamo yan siya guys, shamo na pati nyo ang tangkad. Eto, actually 8 sila. Pero, 'di ba, kadalasan talaga sa isang grupo merong medyo mahina. Ang nagkataon nung nakarang linggo, eto Eto, nakahiga na lang siya kasi siguro talo sila dun kasi 'di ba, sa isang kursa sa kulungan parang tatapak-tapak. Ginawa ko, hiniwalay ko siya. Tapos 'yun. Masigla na. Tsaka nangangagat pag Oo, nangangagat oh. Nangangagat. Ba't ka nangangagat? Oo, nangangagat siya guys. Kailangan siya ng parang need niya ng attention. Parang something like parang ganun yung ata yung response niya, parang nangangagat siya. Oo, okay. Sakit. Tumutunog talaga yung kagat niya. Diyan ka, mag-isa ka dyan. The good thing is, okay naman siya dyan mag-isa kasi ewan ko ba, kasi yung lalumpo siya yung diba? Parang hindi pa siya ganun katibay. Yung may something sa legs niya na hindi talaga siya matibay. That's the time, at parang yun ata yung dahilan kung bakit nalumpo na kahigala lang siya nung nakaraang linggo. So the good thing is, ayan, nakatayo-tayo na siya. Pero matapang ka ha? Ba't ka nangangagat ha? Pero guys, nila guys, kasi ang matangkad yung nila, tsaka malalaki yung legs nila. So ibig sabihin, hindi sila yung maliit lang na manok. Ikaw ha? Ayan nung nakaraang linggo guys, ngayong linggo lang na to, napaamo ko siya na yung lumalapit sa akin. Kasi nung nakaraang linggo talaga hindi Tsaka guys, kanina nung nilapitan siya nung lalaki na puti, parang nagkusa siyang yung nag-down para para kastahan, which is yan, nakastahan siya kanina. And then another one is meron akong 10 pieces. Ayan, eto sila, 1 month na rin ito sila guys. Yun, nauna lang yung sa kabila ng mga 2 weeks something or ganun. Eto 10. Ang ina nito or ang inahin nito guys, namatay guys, which is ang ina nito is ganito, bulit. Ang nangyari kasi nung pagkapisa, kinuha ko sila sa nanay nila. Ito, doon din yan sila nakatali. And then 2 days na kasi sila doon, kinuha ko. Tapos yung nanay nilagay ko doon sa kulungan. Yun pala, yung kasi tulog kasi ako,
Nagising ako mga 8 siguro 8 na ng gabi. Ang nangyari guys, kasi itong mga piso or yung mga sisiw nandito na. Tapos yung inahin, nandun sa kulungan. Eh siyempre payag yun, payag na medyo mga lumang pader, ganyan. Ang nangyari guys, nadaanan ata siya ng, ano ba ang tawag doon? Nadaanan siya ng snake guys, ahas. Yun, pagdating ko doon, patay na siya. Which is parang bago pa lang kasi hindi pa naman siya nanigal. Kawawa nga, tapos ito, yun, bulit pa naman sana yun. Ano yun, grabe kong mangitlog. Umabot siya ng, yung eggs niya umabot ng 20 pieces bago siya naglimlim. Which is pangit. Ang pangit lang doon kasi yung mga unang egg niya na unang egg niya kasi hindi na siya fertile. Umabot parang half na lang doon ang nagiging or napisa, parang yan. Sayang, pero ang dapat palang gawin doon, yung mga naunang eggs na mahigit 10 araw na, dapat kunin yun or iuulam na lang, something ganyan, or ibebenta kasi sayang lang din naman at the end of the day kaya mabubulok siya or parang bad egg, kumbaga hindi siya fertile kasi another 21 days na naman kasi after or before sila mag-start or start ng paglilimlim nila, 21 days. Ayun, sa ngayon ayan na lang sila, which is yun ang natira, sinisipon sila guys. Sana nga dapat or matutukan ko sila. Si Papa lang kasi nag-aano ng mga yan. Yun, yun yung buhay dito sa province. At saka mga upo. Nag-harvest na naman ako ng upo kanina guys. Daling ko sa Davao. Yan, meron akong dyan. Kalabasa and then mga sili na nandiyan. Yan lang yung update today. Yun lang, sana ito pag uwi ko next week mangitlog na siya kasi inaano na to kinakastahan na siya, diba? Maganda rin yung matangka din to siya guys. Hindi pa yun siya nag-start as in talagang mangitlog pero kinakastahan na siya, medyo may umbok na yung puwet niya. Yan yung mga kadalasan na tinitingnan mo para or kung kailan naman or mag-start na silang mangingitlog. Ganun na yung parang tinitingnan mo. So yun lang. So sana ito si mother hen maalaga niya ng maayos. 10 yan sila. Pag 3 days na niyang dala-dala niya yan ngayong araw, pag 3 days. At sana itong puti na to yung last, which is yun, mapapansin nyo talaga guys, mahina pa talaga siya as compared dun sa iba na ang sisigla-sigla na, pero siya alalay lang. Pero natutuwa lang ako sa kanya kasi hindi pa siya ganun kaalam kumain, which is pag kumain yung mga maliliit parang pumupunta siya tapos tinutuka-tuka rin niya yung mga tinutuka ng kasama niya. Ganun siya. Parang ginagaya-gaya lang niya ba kumbaga. So yun lang. Pakita ko rin sa inyo guys yung upo dito sa likod. Yan. Yan yung mga upo dito. Kanina, nag-harvest ako kasi may ganyan, mga maliliit. Tapos may kamatis dito guys. Masyado nang ino-occupy ni upo yung whole area Yan, upo yun sila guys. Yung aking doon, meron pa palang isang upo doon, kunin ko later. Pipino ko doon, saka yung mga may trellis. Yan yung upo at saka sitaw guys, which is hindi nag-succeed yung aking sitaw. Pero yung aking naman, may upo pa yung isa doon, kukunin ko. Yung aking naman, pipino kahit papano. Marami naman akong nakukuha doon before siya na dead. Meron pa ulit mga upo dito guys. Ito trellis to ng aking pipino. Yan, na dead na sila.
Ito yung mga original yung may mga usok dyan sa pipino. Tapos ngayon, ino-occupy na ni Upo. Which is ang Upo dapat dun lang sa kabilang bakod yung may payag-payag dun. So nandito na sila. The good thing is, ang Upo, matagal silang matagal silang ma-dead. Ayun o. At saka tuloy-tuloy sila pag nag-start mamunga. Yan. Yan yung dito sa bahay. Kaya kung talagang ako'y umuwi or pag nauwi talaga ako dito sa bahay, paikot-ikot lang ako dito guys. Kung hindi mag-aano sa garden. Yan, ito yung likod ng bahay guys. Yung mga sili to, may kalabasa dito. Kaso yung kalabasa hindi pa namunga. May kalamansi guys. Tuloy-tuloy lang din yung pangbubungan niya. Ito yung likod ng bahay. Pero hindi naman namin tong lupa na to. Yung sa kapitbahay. Nagre-rent lang dito. Ayan yung manok, diba? So, ang tangkad niya talaga. Ang tangkad ng manok. Laki. Malaki na manok yan, guys. Yung aming kalamansi ulit. Yan. Ito yung likod ng bahay. Ito yung kulungan ko. So, dito ko siya napabayaan kasi nakatali dito. Oh, ito pa yung tali, oh. Yan. And then, nakahilata na lang siya dun banda, guys, sa loob. Kasi dapat, kasi mahaba to eh. Ang haba kasi sana neto. Kaso iniksian kasi dapat abot siya dun sa yan. Abot siya dapat dun sa makatayo. Ay makaano siya. Makaakyat siya dyan. Kaso dun lang siya sa baba. Kaya siguro nung pagdaan ng ahas, natuklaw siguro yun or nabugahan. Yan lang. Yan yung mga upo dito guys. Ayan, upo. Maliliit. Ayan, mga upo. Yan yung upo guys. Ino-occupy na talaga niya dito. Yun. Ay, nandito ka na naman. Ha? Nandito ulit siya. Nandito ulit ang manok namin. Krrrk. Krrrk. Ayan, tangkad niya, di ba? Ali, lapit ka dito. Diyan ka. Para makita. Di ba ang tangkad nung isa, puti? Haha. Yan lang guys. That's it. Bye for now.